Yes, para sa mga ayan, discuss natin. Ayan guys, tumutulo dito, mahagod dyan, nakain niya lahat to, so kailangan nakasecure to wire na yan. Saka yan, para walang bumalik. Ayan, ang lakas ng tubig. Big test tayo. Ayan, dito talaga dumadapo yung part na to. So pagbuhat dito hanggang dito, kailangan nakasecure yan kasi tinatamaan ng tubig yan, no? Iba-iba yung direksyon, no? So yan ay nagiging cause niyan kahit po yun, pag sa ulan, ano, lagay nito may mga bitak dito sa taas. So babalutan natin ng ano yan, plastic, at least roll up natin yan para walang butas na pasukan. At least kung pababa man siya, ito rin ayos naman yung, alam ko hindi dito nanggagaling yan eh, dito palagi galing yan kasi may mga butas na part. Tapos na disalign ko na rin dito yung ating harness dito naka-align yan na natin ng konti, usog natin ng konti para pag umuulan, kunwari doon tumutulo doon, at least may laban siya. Hello, dito talaga yung bugbog eh. Hello, mahina pa kunwari yung ulan ha, pero lakas na yan pag dito nabugbog. Gaya nito, dito dumadaan, so tumatama na kagad dito yan. Hirap niyan boy. Kasi natin ito guys, ito yung second attempt namin, no? After natin malinisan sa harness natin, may mga bitak yan eh, kaya hindi may iwasan pumasok talaga yung tubig ulit doon. So retake natin yan ng para mabawasan yung mga bitak sa taas bago natin papalutan ng goma. Yan, tapos yung hiwa dito lang, so para babagsak yung tubig, walang chance na pumasok pagbuhat sa taas. So ibabagsak lang niya talaga pababa sa ilalim ng splashboard, hindi na siya papasok, wala nang chance. So update namin kayo pagkatapos nito. Ayan, mahaba-haba lalagyan natin. Tapos itong mga part na to, ayan, yun yung mga pinapasukan. Naglit. Ayan, ngayon i-reseal natin ulit yan, ayusin natin. Ayan, tapos yan, na-reseal na natin yan, yung mga dugtungan. Tapos bagong tape din para walang bitak sa loob. At saka tatanggalin natin sa align para hindi tatama yung tubig kagad babagsak sa wire mamaya. Tapos lalagyan natin ng goma yan para walang papasok na dito. Update natin kayo mamaya. After natin matapalan yung mga papasok na yan, yung mga rubber na yan, inisure natin, tapos natipan na tong wire na to, tapos babalutan pa natin ng ano yan, rubber, pinaka nagiging payong nya. Ito yan, nagiging payong nya. So yun yung cut nya yan, ganyan lang siya, parang payong. So kahit pumatak ang ulan, wala nang chance kumakyat pa ulit at tumagas ulit sa mga wire. Tapos ayan, nakikita nyo yung puting yan, sealant yan mga tol. So doble na yan, milagro na pag pumasok na tubig dyan, hindi na dyan yung pinakalik nya. Ayan, may nabibili natin, mga pangbubong yan. So papatayuin natin yan tol, tapos na yan. Tapos lalagay lang natin yung goma dito, mahaba yan tol, hanggang dito, para may payong siya. So ayan ha, ayan yung service natin boy, para walang leak sa loob. Bagong ano boy, yung bagong payong niya, lalo na sa harness. Tapos sarado pa yun dun. So wala nang chance na pumasok ng tubig dyan kasi U-type yun eh. Dito yung hiwa, so paikot dyan. Ayan, ganun, ganda. Wala na tayong nick nyan, ganda yung service. Tama, ang trabaho lang, pero panalo.